kailangan meron kaming tinatawag yung 12 fruits na puro bilog. Oo nga, kailangan bilog, di ba? Anong dapat mong baguhin at hindi nadalin sa 2024? Bukas na yan, ha? Gusto ko nang baguhin yung vaping. Ayoko na mag-vape. Napakasama. Kasi parang napansin ko magmula nung tumaba ako, parang ang hirap ng kumilos. Tapos hindi ka staggered, parang stagnant. Oo nga. Tapos parang nakatayo ka lang, parang hirap ka nang huminga. Hello everyone, this is Elizabeth Velasco from the Velasco team of Remax Gold, and this is Alvin Reyes, Supreme Lending. And welcome to the episode 23 of Bahay Pinoy sa Tate. Hello Alvin. Cheers to the Happy New Year. Yes. Grabe. Happy New Year, guys. Yes, today is what? Bispiras na. ng bagong taon. Sobra. December 31st. Are you excited na salubungin? Oo, sobra. May hangover pa nga ako from Christmas, pero this is the most exciting. Ito yung gusto ko bagong taon. Yes. Love it, you will get a fresh start. Fresh lagi. Clean slate. Correct. Yes. At napakaraming dapat gawin. Yung mga panahuhin na dapat sundin, di ba? Correct. Right? Oo nga. Ano ba mga tradition ninyo at saka mga ginagawa yung bispiras ng bagong taon? Kami sa bahay namin, unang-una dapat ang mga ilaw nakabukas lahat. Ay, oo nga. Sabi nila, kapag nakabukas daw, bright future. Bright future, oo. Yes. Ano pa? Pangalawa, kailangan meron kaming tinatawag yung 12 fruits na puro bilog. Oo nga, kailangan bilog, di ba? Oo. At saka sabi nila, alam mo ang ginagawa namin, is lagyan daw ng bulak. Bakit? Ng cotton. Nadugdugo ba yung mga yung mga prutas? Paano? Hindi naman. Bakit? Ano yun? Kasi yung cotton, masyado siyang magaan. Para daw magaan ang buhay. Uy, bago yan. Hindi ko pa naririnig yan. Wow, okay. Ano pa? Ano pag ginagawa ninyo? Tapos, spread kami ng mga coins sa mga windows. Ay, ganyan, kami ganyan din. Kami naman nilalagay namin from the front door, papasok para daw yung pasok ng swerte. Uy, grabe. Nag-scattered kami ng coins. Madaming coins yan. So, gagawin din namin yan. That doesn't hurt. Diba? It doesn't hurt. Correct. Sobra. And then also, di ba, you open all the doors and the windows para pasok daw ang swerte. Yun yung sabi nila. And then also, pangalawa, pangatlo, panglima na yata, make a lot of noise or make noise. Tama ba yun? Ay, oo nga. Kasi di ba nga sa Pilipinas, nagpapaputok. Oo. Di ba? Ito yung bagong kaldero, natatandaan ko sa Pilipinas. Sobrang Lucy's, saya. di ba? O yung bawang na, anong pangalan na napaputok? Oo, super bawang. Kasi ang kailangan nila daw gawin yun para to shoo away the bad spirits. Oo, tama. Para hindi na sumama sa 2024. Grabe naman kasi sa atin kasi nung pag natatandaan ko pagka New Year talagang sobrang paputukan talaga eh. Ay, oo nga. Yes, oo nga. I mean. Masaya naman, pero minsan delikado lang talaga. Di ba maraming nadidisgrasya na sa TV Patrol na naputokan ng Ito nga, I think isa sa mga kababata ko dati, naputokan yung kamay niya. Anong nangyari? Kasi kumain ng malagkit. Na malagkit. Tapos sinindihan niya yung ewan ko kung 5-star yata yun. Ano nangyari? Dumikit kasi malagkit yung kinain niya, pumutok sa kamay niya. Ba't di kasi nagugas sa kamay? Lasing siguro. Ano pa? Okay. Anyway, moving forward. Ano ako pa? naman, I wear polka dots. Polka dots. Kasi sabi nila yung bilog-bilog daw sa damit ko. Pera daw yun. Ginagawa yata ng wife ko yun. And what about the kids? I think the kids what? They have to jump 12 times. 12 times daw, Kasi tatangkad ka daw. Totoo ba yun? Oo nga. Saan naman ang galing tradition na yun? Hindi ako tumatalo ng bata, kaya naging pansot. Totoo naging ba yan? 5'2" lang. Oh my gosh. Kung totoong tradition, di sana lahat nagtalunan na. Grabe. Hindi. Pero sabi nila, totoo daw yun. Na kapag tumatalon sa bagong taon. Oo. Tsaka isa pa, ako very, kapag ito na, parating ng bagong taon, gusto ko, like, malinis ang bahay at least. Or, organized ng konti. Oo nga. Tsaka labhan na ninyo lahat ng mga kailangan nyo para sumama na lahat ng dumi sa 2023 at hindi na ninyo dalhin sa 2024. I-dishwash na lahat yung mga masasamang bagay na kung ano man yan. Correct. Hindi, sabi nila also, kailangan daw maganda ka ng malagkit. Pagkain naman tayo. Sobrang pagkain. Yung sticky rice. Sticky rice. Kasi daw, para
para daw buklod-buklod ang pamilya. Oo. Tight daw yung family. Ay, ako nga, nagtanong nga yung wife ko, anong gusto mong handa sa, pwede ba mag-fried chicken tayo? Hindi raw pwedeng fried chicken. Ay, oo, kasi ang chicken daw, lilipad ang swerte. Pwede naman Italy, Kung ano, di ba? Parang, anyway, lechon, pwede lechon. Lechon po pwede, pero pwede. ang sabi nila, wag daw maghahanda ng chicken at saka fish. Kasi daw, ano daw yun, associated sa scarcity. Oo. For sure, I know, dapat meron some kind of a noodles, di ba, yung mahaba for long life, di ba? Oo, yes, pansit, di ba, given na yun. Yes, yun Pero yung, di ba, nabanggit mo yung kailangan maglinis sa bisperas ng bagong taon. Oo, talagang Pero sa actual New Year's Day, paghudyat ng alas 12, huwag ka daw maglilinis kasi pag naglinis ka, lilinisin mo yung swerte mo. Ilalabas mo ang swerte. Kaya huwag kayong maglilinis at also huwag ka raw gagastos. Walang sa gastos. bagong taon. Kaya to be safe, dapat sa loob lang kayo ng bahay. Huwag kayong gagastos. Yun naman ang ginagawa namin. Like during the New Year's naman, ano lang kami, like chill na lang talaga kami. Oo nga. Kasi siyempre Movies, puyat ka, di ba? Oo nga. So magtutulog ka na lang the whole day. Oo nga. So, ang daming grabe din ng natin, mga traditions natin, pag bagong taon. I mean, wala Masaya. namang mawawala. Di ba? I mean, parang kang nagsi-self-fulfilling proposition. Di ba? Parang ganun lang. Parang sa pagbaba. Yeah, tama rin. Oo. Yung mga, you're being optimistic. Yeah. And then, katulad, how many years na nating, ginagawa to. Wala namang mawawala. And then, why not? Kung kaya mong dali ng swerte. Hindi dali ng swerte, di ba? Pero sa totoo lang, Elizabeth, if there's anything talaga, I'm very excited about 2024. Sige. Nakikita ko na, tell me about that at 2024. Nafe-feel ko na. Alam mo kung ba't ako excited? Bakit? Ano? Kahit natalo 49ers tong Christmas Day. Napakamot ang ulo ko doon. Ewan ko today kasi may game sila, di ba? Ngayong linggo. Today. Sana manalo. Naku, napakasakit. Kuya By the way, congratulations pala sa nanalo natin, no? Nung sa nanalo sa Christmas. Nga pala. Congratulations, Rochelle Dattengel. Wow, I know you had an experience to watch the 49ers versus Ravens. Yun nga lang, natalo sila. Pero okay na rin. At least you get to experience it on Christmas Day. And I hope you had a great time and a memorable one. Yes. Oo nga. Silang mag-asawang pumunta. Talaga? Yes. Pero mananalo tayo bukas. Mananalo tayo. Anong bukas? Mananalo tayo sa... Today. Today pala. Mamaya, alauna yung game yata. Hindi, alas 10 mamaya. Alas 10 ng umaga? Umaga, oo. 10 o'clock ba ng umaga ang game ng 49ers? Oo, yun ang sabi. Okay. So, sige. Anyway, let's so, do it. siguro nanalo na nga. Oo, nanalo na. Oo, kasi... Nakita mo ba? Di ba? Tingnan nga natin. Double check sige, natin mamaya, yan. Ipapost natin yan. Nagpa-podcast kami. Dami namin na. Anyway, ito na tayo. 2024, I'm very excited and I can feel it. Yes. I believe that the inflation has gone down. Every spirit, lahat ng mga tao ngayon, they're seeing bumababa ang presyo ng gasolina. Ay, oo nga. Pagkain, di ba? Parang maganda yung enter ng 2024. Yes. Maganda. Pero alam mo, meron akong Ano yun? May marites. Sino? Alam mo ba yung sabihin ng marites sa Pilipinas? Oo naman. Hindi. Alam mo yung sabihin ng marites? Ano ba? Ino na natin. Okay, ang sabi nila, kapag marites daw, mare, ano ang latest? Ayun na nga. Ano yung chismis? Oo, ano ba? exactly. At dapat meron tayong episode na, ano ang chismis? Diba? Parang hindi kasalanan yun eh. Hindi. Kasalanan sa Diyos. Tignan mo. We're not supposed to gossip. Ang dami natin gustong baguhin sa buhay. Pero ito na. Hindi na natin pwedeng dali ka sa 2024. Saan yung marites? Anong meron Hindi, ang sabi nila, yung para daw, ano ba yun? Yung in 2024, i-hack daw lahat ng system, sabi sa Pilipinas. Totoo ba yan? 2YK, parang dati. Or something like that. Ibig sabihin, ano? I mean yan, i-hack lahat ng mga system, pero alam down. mo, Totoo kaya yan? natatakot ako dyan. Bakit kamo? Why? Kasi we depend so much on like Wi-Fi. Electronics. Lahat ng ginagawa natin ngayon is either linked to a system or to Wi-Fi or to satellite. What if, di ba? Di ba nga, okay, I'm not just gonna name, names or company.
I mean, yung isang escrow ko, hindi ko maisara-sara last New Year, Thanksgiving Day. Na-hack yung system nila, this title company. And then here, recently, another title company, a big one. Both big title companies got hacked. And they couldn't even close escrow. That's why we have to move escrow. Have you heard of that? Yeah, I'm sure you're affected. Nangyari sa kliyente natin yun. Oo nga, correct. Oo nga. Yeah, and this is, kaya nakakatakot na rin, parang, tulad yan, like, everything is electronic. Car is electronic, phone is electronic, everything. Everything you do is electronic. We depend on it, right? What if all of a sudden, bigla na lang, nawalan tayo ng whatever, anything, nagkaroon ng problema sa satellite, literally, parang, we'll be handicapped. Diba? Yeah, correct. Pero at the end of the day, I mean, we're humans. We could still survive. Yung mga anak na natin, alam mo naman yung mga, Dad, is there Wi-Fi there? Pag wala naman, oh my God. Oo nga, how am I gonna live? Diba? Kaya nung umuwi kami Pilipinas, sa amin sa Iloilo, sa Dumangas, walang Wi-Fi doon, mahina lang diba? Paano kayo nakapag-internet? Ayun, talagang mano-mano limited lang. Punta kami sa SM, gano'n. Kaya pala mga tao mahilig magpalamig. Oo, yun nga. Pero ibig sabihin, tama ka, itong hindi natin alam. Pero talaga, magsha-shutdown. Saan mo naman narinig to? I heard this from one of my, one of my niece na yun nga, kaya daw nagre-ready na sila. Kaya sila nag-move dun sa compound namin sa Cardona. Kasi nga, di ba, naka-apartment sila. So kung magkagulo-gulo man, at least, ayan, nasa compound sila na may gate. Kasi ano yung unang-unang pwedeng mangyari pag nangyari ito, nag-shutdown lahat, di ba? Hindi, syempre, hindi mo ma-access yung pera mo. Unang-una yun. So, paano ka bibili ng pagkain mo? Tama. Kailangan, something tangible. Kailangan may cash ka. Agawan na to, looters na to. Oo nga, di ba? What is like the most valuable, asset right now? Di ba gold? Oo, gold. Oo nga, kasi alam naman natin, you can kasi just really depend. Oo. Di ba? Even actually, pinag-usapan namin ng wife ko to kahapon. Right? Kasi nga, electronic, sabi niya, should we just, diretso na tayo sa EV or electronic vehicles, right? Yes. Sabi na, mag-iwan tayo ng isang, may gasolina, you never know. Diba? Kasi you'll never know, correct. Pagkatapos namin panoorin sa Netflix, Katapusan ng Mundo. Grabe naman, ano ba yung pinag-uusapan natin? Bagong taon, Katapusan ng Mundo. Teka muna, napanood mo ba yun sa Netflix? Oo. Anong title niya? Nakalimutan ko na Basta... something about, yung kay Julia Roberts. Yun. Isa pa yun. Yun. Yun na nga yun, di ba? Grabe. Nga. I mean, nakakatakot ba? Hindi ko pa napanood Actually, my husband was telling me about it. What really triggered you after watching it? Kasi, sa akin parang, nagsisimula na ako mag-think na, talaga man tayo lang ba talaga ang living sa buong galaxy? May iba bang, meron pa bang ibang, ibang buhay? So diba? Ngayon, what's, after watching that movie on Netflix, I forgot the title of it. Yeah, it's possible. Pwede mangyari sa atin. And that's where we at right now, to be honest with you, di ba? Is that why that we're shooing away from gas and everything has to be electric? Parang ganun. Kasi wala tayong choice Hindi. Kasi parang masyado na nating, look at, the weather. It's weird. Di ba? Hindi lang umpisang lumamig until about almost December na. Tama, Diba? Totoo yan. Even in the Philippines, yung klima nila doon. Nag-iiba na. And think about it, ang daming mga sakuna. Diba? Sobra. Kaya nga, ang hirap makakuha na ngayon ng insurance sa bahay. Sobra, nga. Sana sa 2024, medyo yung mga insurance company umana ng konti. I know, alam mo, think about it. Alam mo yung isang transaction ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa masara-sara dahil ang tagal-tagal ng California Fair Plan. Sobra. Kasi if everybody know na kung halimbawa kung bumibili kayo ng bahay tapos hindi insurable yung property kasi nga, because of recent, climate change, yung recent incident dun sa area na yon, a lot of home insurance company won't insure it. And the only way for you to actually get insurance is through the California Fair Plan. Yung mismong government ng California mag-i-insure. Yun nga lang, medyo expensive. Pero dahil they're so bombarded, ang tagal lumabas tong approval ng application. Oh, wow. So,
for everybody to make sure that your realtor knows that na get ready. Don't release contingency, especially the insurability, that you actually have insurance binder. Dapat sa una pa lang gawin na kaagad. Kasi normally we do beginning. this, normally talaga before, kasi wala namang gaanong problema or wala naman hassle, nagagawa to by the end. Pag ready for ducks na. Ang bilis. Pero now, kailangan, I think, you need to and do that's it. what we're doing. The beginning of the process, orderin na natin yan to make sure. Kasi you'll never know. Never diba? know. May close of escrow date tayo. Anyway, maiba tayo ng usapan. Bagong taon na. Ito na. Oo nga. Nako, napakadami kong gustong baguhin. Ay nako, sige nga, sabihin mo sa akin. Unang-una talaga. Anong dapat mong baguhin at hindi na dalhin sa 2024? Bukas na yan ha. I mean, ano ba? Sa akin talaga, lahat naman siguro ng tao meron ito. Kung anong pwede mong gawin ngayon, 'di ba? Wag mo nang pampabukas. Nagpo-procrastinate ka pala. Minsan, lahat naman tayo di ba? Alam minsan mo kasi may tao lang tayo, may tamad moment tayo minsan Alam mo yan ang yan yung maybe one qualities sa akin na wala ako niyan. Kaya nga minsan hindi kami nagkakasundo ng mister ko kasi gusto ko ura-urada. Like, pag naisip ko, gawin na kaagad. Minsan ngayon na pero tatlong utos Ano ba? Isa-isa lang. Pero hindi. Kasi I don't know why. Kasi for me, it's like I don't wanna take any more clutter in my space in my head. At least kapag tapos na, hindi ko naisipin. Pero pag dinadaan-daanan ko, parang nabubuisit ako. Pero ako, it's more ko in general kasi. Ikaw naman, Pero sa akin, health side ko, kung pwede akong kaya kong mag-exercise every day. Gusto ko, ayokong maging like, dati I skip one day, tas bukas yung pangalawa. Okay. Yung procrastinate sa routine mo. Sa routine ko. Gusto kong maging consistent talaga. Gusto ko na, ayoko na bukas ko lang gagawin yan. Di ba? Kasi marami akong ganitong gagawin. I wanna prioritize talaga more in my health naman this time. Kasi dati parating trabaho, di ba? Oo nga. Just go. I mean, we all know 2023 was a tough year. It was. I mean, we didn't, a lot of realtors didn't even expect it coming, di ba? Umabot ng over 8.5% ang interest rate. And thank goodness, they actually started coming down. Yeah. And what I've been noticing is a lot of my buyers na ginost ako na, I've been reaching out to them and see, all of a sudden biglang nag-uumpisa ng magtawagan na, ready na kami bumili ng bahay. I heard the interest rate went down. Exacto. And timing din kasi everybody has a New Year's resolution that in 2024, I want to get a house. You want to get that, one of their bucket list na gawin na natin to, kailangan. Yes, correct. Oo nga. And guys, just give you a sense of really what happened, right? Okay? Yes. So tell me. About a month and a half ago, we were heading to at least almost 8%. 7.5 to 8. Hindi nga, di ba umabot nga sa 8.5? Yeah, 8. Pero a month ago, 7.5. Mga a month and a half ago yan. Ngayon, guys, we're actually... After 30 days, went to what? Right now, we're at 6.25 conventional. That's more than 1%. More than 1%. That's a lot. That's a lot. And for the Calhafa down payment assistance for California, we're at 6.125. It's a huge drop. Oo nga. Okay, sobra. So tell me. So kung halimbawa, anong difference yan sa monthly payment? So you're looking at maybe somewhere around almost between $400, maybe $350 to $400 difference. Malaki yun na parang car payment. Malaki talaga yun. Kasi if you, let's say, normally naman you'll stay in your mortgage for the next 2 years or 3 years, di ba? You know, $400 na malaki rin yun Ang mahal na ng grocery ngayon. Sobra. Ikaw, pag nagko-Costco ka, magkano ka inaabot pag nagko-Costco? Ayoko na nga tignan yung resibo ko. Tell me the truth. Ito sa totoo lang For a family of what? 6? Diba? 6 kami. Mahinang 500 sa amin. Ay, parang kami. Actually kami, dalawa lang kami ni Charlie. Kaso ang problema, dahil sabi ko, magandang Costco kasi mura, buy bulk. Ang nangyayari, napapadami. And then at the same time, nasasayang. Pareho rin naman yung order, pero yun nga, sobrang tumaas talaga. Pero guys, here's what I'm saying. 2024 is a huge U-turn. We're seeing it already. That's why we're excited about it. Correct. Kasi we have seen the inflation has come down. Gasolina price is one of the biggest
one of the biggest reason why, where we had a high rate because of the inflation, because of the gasoline, mga bilihin. They're trying to slow down spending. And I think we are seeing that. I think the Feds already went ahead and did their final hike up for the year. Wala na sila, hindi sila na mag-hike up. Pero they're also talking about 3 more cuts by next year. Di ba na ano na natin yan? We already discussed that na ganun nga mangyayari sa 2024. Kaya humanda kayo. Kasi the reason for that is the market is going to actually pick up. Tama. Yes, wag nyo nang ipasubali. Kailangan act now kasi hindi natin alam in March or summertime. Isama niyo yan sa New Year's resolution ninyo. Yes, hindi nyo alam. And if they do, Alvin, kailangan mag-reach out na sila sa kanilang mga loan officers or realtors or us para at least we could kind of have a game plan for you. Alam na ninyo kung magkanong iipunin ninyo, kung anong gagawin ninyo para pataasin ang credit ninyo, anong mga kailangan nyong gawin. Kasi hindi naman yan basta-basta na you click on na parang Amazon na bili ka na ng bahay. Ready na ba tayo? Ganun, parang isang kape lang. Hindi. Guys, remember, about 2.5 years ago, maybe, 2 years, 2.5. Yes. Agawan, di ba? Nag-agawan because mababa yung 3 years ago, mababa ang rate, di ba? Agawan, overbidding, wala pang contingency. You don't want to go back to that situation, di ba? Pero Alvin, the only way na masosolve natin yan is kailangan yung mga seller magbenta na. Ayun na nga. Kasi, we're gonna see that. It's gonna loosen up. I mean, some of them are still holding off kasi nga, they're worried about the, their interest rate kasi nga magiging mataas yung monthly which payment tama nila. naman yan kasi but in honesty if the interest rate starts going to 5% and they have that huge equity so if they do move to the replacement home magiging parang pareho lang din ang monthly payment nila. Correct. At least mas maganda yung bahay nila, mas bago, mas better, and it better fits for them, for their family. Kasi a lot of them have already, nadagdagan ng mga anak nila, or nadagdagan yung, hobbies nila. O gusto nila mag-upgrade ng bahay, di ba? Oo nga, kasi yung bahay nila ngayon, maraming pagagawa. Or even that yung refinance when they want to use the equity to work for them. Bayaran yung mga, maraming tayong mga credit cards na mataas ang high interest, di ba? Para maglinis ng utang. Maglinis ng utang, fresh use start. Get a fresh start na maglinis ng utang, mabayaran lahat ng mga kung anumang mga obligation nila para at least yung bahay na yung bagong bahay na lang nila ang babayaran nila. And I nila. think we're gonna be seeing that. Ito bold prediction ko na to. Bold prediction. Ito yes. If it doesn't happen, all pies on my face, okay? All right? 5.25 to 5.5% by third quarter of next year. Okay, ayos yan okay, third quarter will be what? Will be what? August, September, October. July, August, September, October. Because remember, we're seeing it already. We're actually 6.25, 6. Ang bilis nag-drop ng 1% in a month. Ganun, napakalaking bagay pag sinabi ng Feds, we are seeing the inflation has come down and we're not gonna rate. All of a sudden, the market reacted. Hindi, at saka hindi lang yun, ang real estate, ang bilis. Overnight, anything could happen, di ba? I mean, so be ready. And right now, at least, they have the inside scoop na hindi nila maririnig sa news after the fact. Binibigay na namin ang secret sa inyo. Lagi naman natin sinasabi. Nagbibigay tayo ng update. And guys, we're ready for it. You guys need to be ready for it as well. Yes, diba? Correct. Nandito kami to help out and to give you advice what needs to be done, anong kailangan natin gawin. Yes. Diba? Okay, so ngayon, itong 2024, besides sa procrastination, ano pa bang mga kailangan mong baguhin at New Year's resolution mo? Siguro to me, kailangan ko lang baguhin siguro yung sa totoo lang, magagalit to. Gusto ko nang baguhin yung vaping. Ayoko na mag-vape. Napakasama. Ay, naku. Sabi ko na nga ba, papagalitan ako nito Kaya, wala, ayan okay. Ayoko na mag-vape. Addicting ba yan? Hindi. Oo naman. Ganun talaga. Pero dati kasi, di ba parang merong Di ba parang merong... Hindi, wala. Yung vape ko nga, wala nang nicotine Parang na lang Pero bakit? What does it do to you? I think
think it's the habit na lang siguro because you do it I don't know, it's hard to say. Pero you know what? Kaya gusto ko nang tanggalin kasi mag-chew ka na lang ng gum. Ayun nga. Kaya nga, isa sa resolution ko yan. Okay, that's good. I'm rooting for you. So ikaw, yes. ano sa'yo? Ako naman, for New Year's resolution, I want to really like take care of my health. Let's do it. Yes, I want to be more physically active. Oo nga, kasi ang gagawin ko, gigising ako ng 1 hour early so I have time for myself to exercise. Yes, oo. Kasi minsan, yan ang napapansin ko na pagkagising ko, larga na, takbo-takbo, ganito, go to appointments. So ngayon, I really want to have like a 1 hour quiet time for myself, which is, I've been doing that, reading, what we call Catholic scriptures, yung mga ganon, yung mga message ganon. And then, pero yung walang physical activity. And that's what I wanted to do. Nice. Yes, that's good. Kasi may gym membership ako. Once or 2 times ko lang ginagamit. Let's do it. Ang pinupunta ko doon yung Zumba kasi maganda, maganda yung mga steps nila. Anything that keeps you moving, kailangan mo yan. And also, I walk the dog. Okay, so that's like my, 15-20 minute exercise. Pero it's not as like high impact cardio. Yeah. Kasi syempre lakad-lakad. Slowly but surely, dahan-dahan lang until you get your yung. So yun ang gusto ko talagang I really wanna lose 30 pounds. 30 pounds. Kasi parang napansin ko magmula nung tumaba ako, parang ang hirap ng kumilos. Tapos hindi ka parang stagnant. Oo nga. Tapos parang nakatayo ka lang, parang hirap ka nang huminga. Pagod ka na. Kaya nga, yun din ang gusto ko nga. Oo nga, di ba? Parang gusto kong gawin in a daily basis, walang skipping. Gusto kong mag-exercise. Yes. Yeah. I want more energy. Yes, oo nga. Kaya nga, di ba maganda yung energy, you do exercise in the morning kasi it gives you more energy. Yes. Yun daw sinabi. Tsaka food. Gusto ko ng, yung portion. Oo nga. Kasi sa trabaho, mahirap. Ito sa trabaho namin kasi minsan we're so busy. Minsan, hindi na namin nakikita yung oras. Oo. So kakain kami isang bagsakan paggabi na, 'di ba? Pero isang bagsakan 'yun, dami sabay tulog. Parang my God, kaya paggising sa umaga, parang sakit ng. Hindi 'yun ang masama kasi masama. I mean, kakain ka ng isang bandihadong kanin. Tapos itutulog mo after 2 hours. Hindi ka gumalaw. Ay talagang diyan ka tataba. Well, Ate Elizabeth, I love that. 'Di ba? Let's make that happen. Yes, kaya kailangan talaga mag-exercise. Oo nga. Yan, guys. Yes. So there you have it. Yun ang aming mga New Year's resolution and New Year's goal for 2024. Tama. Yes. And what about you guys? May mga gusto kayo i-share? Ano yung sa inyo? Make a comment. Yes. And let us know. Let us know. And of course, thank you again for subscribing to our, Bahay Pinoy sa Tatena channel. And we really wish you a Happy New Year! Yay! And cheers, Alvin, thank to you. A great 2024. We wish you a Happy New Year. And thank you again for subscribing for Bahay Pinoy sa Tate. Happy New Year's, guys! Happy New Year, everyone!